tungod sa kaayo niya. Salamat ta sa Ginoo tungod sa mga panahon nga gihatag niya diha kanato, especially for this evening padayon na pud ta sa ato nga online gospel devotion. Salamat pod sa inyong padayon nga pag-support sa atong evening devotion, mga prayer ninyo. Salamat kaayo. Ako panghinaot nga matabangan nato kining buhaton aron makabot po kita sa uban nga mga katawhan atong mga friends nga hindi nato nging kauban mag gabi pagpalihog ko tabang sa pag-share sa inyo nga mga friends aron nga maka cut-on pod sila sa balaan nga pulong sa Ginoo. So ma-pray ta usa. Langit no nga Dios, salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa panahon nga himo lang pod kami nining online gospel devotion. Salamat sa mga friends Ginoo sa Facebook, amo mga silingan nga nagapadayon sa support nining buhaton sa pagsunod nining devotion. Ako prayer Ginoo nga ikaw gud mag-enlighten Ginoo sa ilang mga hunahuna i-open nila Ginoo magkasing-kasing masabtan ang imo balaan nga pulong. Madasig sila Ginoo pod diha sa ilang relasyon nga ilang pagtuo di ngadto diha kanimo. Gani bless kami sana magpadaasa mo nga pagpadayon. Tuguti kami nga ituguti nga ang balang espiritu mo ay mag workout sa kasing-kasing sa tanang mga katawhan. Gatugyan kami kag nagasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, balik karong gabi sana pud ka bersikulo ang ato nga tun-an aron nga natay mga makatunan every evening, natay matun-an nga balaan nga pulong sa Ginoo. Ato karon basahon ato nga tun-an ang Psalm 33 verse 4. Ingon niya dinhi matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Mao ni ato nga basis karong gabi matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Sa ato topic karong gabi is the uprightness and faithfulness of God's word and works. So ang kasaligan ang pulong sa Ginoo. Eksakto gyud ang pulong sa Ginoo, walay sayop ang balaan ang pulong sa Ginoo. Kung unsa ang gisulat sa Biblia, mao ginang mahitabo kay nabase kana sa kinaiya sa atong Dios nga ginaalagad. So some suggest that God's word is true and trustworthy. Ang pulong sa Ginoo is tinuod and then kasaligan. Ingon ako kung unsa ang gisulti sa Ginoo mao ginang mahitabo, mao ginang mahitabo sa kalibutan o diya sa atong kinabuhi. That is why karong gabi usa na pud ni ka mga pagpainomdom diya kanato nga kinanglan nato saligan gyud ang Dios. Pastor Ismore, salamat kayo. Good evening diya kanimo. Sa pasakay Edson Malakapay. Salamat ging sa imong pakiguban pod karong gabi inyong support. So ari karong gabi the uprightness and faithfulness of God's word and works. So si Haring David nagsuggest din nga ang pulong sa Ginoo is tinuod gyud, matuod gyud ang pulong sa Ginoo. And trustworthy, kasaligan, pwede nimong dipindihan ang pulong sa Ginoo.
i-depend ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Trustworthy, and everything he does is carried out in faithfulness. Tanan nga nagakitabo sa kalibutan, tanan nga gihimo sa Ginoo is tinuod gyud, mahitabo gid kana, kay nganuman kasaligan ang nagsulti ni ana. That is why gina-encourage kita nga magsalig kita diya sa Ginoo, and uh, trust in God's power and love, as He is reliable in all His actions. So maunang challenge sa Ginoo karong gabi nga saligan natong power sa Ginoo. Kay Ma'am Dilayla, good evening dia kanimo. San pa sa kay Pastor Titus, salamat sa inyo nga pagpakiguban. So mao ni ato nga kuan no, sa ato nga matun-an karong gabi, pipila sang mga lesson ato makuha aron nga natay mga kuan, natay mga dugang nga kasaligan nga mga pulong sa Ginoo nga maka-challenge diya kanato sa pagpadayon sa pag-alagad. Psalm 33 verse 4, ingon niya diya sa English is, "For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth." It signifies or signifies that God's word is trustworthy, and His actions are reliable and faithful. So that is why ang gihatagan niya emphasis din nga ang tao pwede ta nga magsalig diya kaniya sa ato nga Dios. Pwede nato masaligan kung unsa ang sulti diya sa Biblia is mao gina siya ang mahitabo, matuman. It emphasized the dependability and honesty of both God's communication and His deeds. So hope and pray for this evening kadugang kini sa mga mga challenge diya kanato. When we said, "For the word of the Lord is right," mao ni ang iya nga buot ipasabot, no? The truthfulness and accuracy of God's word. For the word of the Lord is right. Sa ato pa nga eksakto gyud kung unsang gisulat sa Biblia, mao gina siya ang tinuod, mao gina siya ang mahitabo. And lingon niya, emphasizing that pronouncement are always correct and reliable. Tanan nga makita nato sa Biblia, mahitabo gina siya. Kung magsulti siya nga luwason niya ang mga katawan, gituman gid niya. Gi-prophesy for so long, and then gituman gid sa Ginoo. That is why karong gabi mga pagpahinumdom diya kanato nga Ginoo ang ngayan gyud nato nga saligan. God's word are not deceptive or misleading, but rather a reflection of His wisdom and justice. So kabayunta nga kuan no, makahatag kini sang mga dugang kahibalo diya kanato. For the word of the Lord is right. And then another one is, and all His works are done in truth. In all His works are done in truth. Pastor Akar, good evening di akan imo. Sorry no, ato padayon nun. Ikaduha nga tutunan, in all His works are done in truth. This portion underscores that God's action are also characterized by truth and faithfulness. Everything God does, from creation to providence, He carried out in accordance with His character and promises. So everything nga nagahimo sa Ginoo sa kalibutan, ingon niya from creation until karon, is ingon niya according to His promises.
accordance with His character and promises. That is why pwede na to masaligan kung unsa ang gitudlo sa Ginoo, gisulti sa Ginoo, diha kanato pinaagi sa Biblia. It suggests that God is reliable in His dealings with humanity and His stewardship of the world. So ang kalibutan gihatag kini sa Ginoo diya sa tanang mga katawhan. Pag-manage diya kanato ang tanan nga nagakahitabo dinhi sa kalibutan na base sa kinaiya og sa nature ni sa Ginoo kag sa iya nga mga promisa. That is why ingon nato nga pwede ta makasalig kung unsa promisa sa Ginoo. Mao na nga ang Hebrews chapter 13 verse 5 makot nato permi nga nagsulti siya, I will never leave thee nor forsake thee. So promisa na siya sa Ginoo. So kung gipromisa niya kana diya sa tanang mga katawan tumanon gina sa Ginoo nganuman kay God is faithful and that is based on his character. Sa mao ni ang kuno ang atong matunan devotional message nato karong gabi today's reflection centered on the unwavering trustworthiness of God. Mao ni ang kuno ang pinakasentro nga ato sa ato devotion karong gabi makita nato nga nasentro na base sa diha sa Ginoo nga pwede siya nato kasaligan. Ah, ang tanan nga gisulti sa Ginoo iya gyud nga tumanon. Mao na ingon niya diha sa 33 verse 4 sang Psalm nagahisgot kana diha ingon niya dinhi this verse isn't just about God's pronouncements. It's the testament to his entire being. When we say God's word is upright, we're acknowledging the consistency and correctness of his character. So wala sayop ang pulong sa Ginoo. Tanan kana gitudlo sa Ginoo aron ang tao pwede siya makasalig diya sa Dios. Everything he says and everything he does aligns perfectly with his righteous nature. Tanan nga nagakahitabo dinhi sa kalibutan sa ato mga kinabuhi o unsa man nga mga happening sa kalibutan is in line sa perfect sa mga plano sa Ginoo sa kalibutan. And sometimes dili nato makuano, dili nato maabot ang mga nagakahitabo sa kalibutan but tanan kana nga nagakahitabo dinhi sa kalibutan. Everything nga nagakahitabo sa kalibutan mga plano kana siya sa Ginoo. So everything he does aligns perfectly with his righteous nature. And then nari ang key lessons makita nato karong gabi diya sa Psalm 33 verse 4. Number 1 nga lesson sa ato makita is God's word is true and dependable. God's word is true and dependable. Mao na number 1 nga lesson nato makita diri sa kuano sa pulong sa Ginoo. Sa Bisaya nga pagkasulti ingon niya na dinhi matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Pwede nato masaligan kay nga naman ang Ginoo wala siya nagausab. Faithful ang Ginoo. Kasaligan gid siya nato. The psalmist emphasized that God's word is reliable and trustworthy, not deceptive or based on falsehood.
Mao na ang pulong sa Ginoo nga ah, ato ginatun-an bisan pa karong gabi, no? Every devotional na to ang pulong sa Ginoo, naga-challenge diya kanato nga kasaligan nato ang Dios. Whatever our desires, whatever our mga kuano, mga plano sa ato kinabuhi, pwede nato masaligan ng atong Dios. God's word is true and dependable. The lessons nga ato makita una. Pastor Elmer, good evening dia sa imuha. Thank you sa imong padayon nga pag-support sa atong devotion. Another lesson sa atong makita dinhi sa Psalm 33 verse 4, God's works are done in truth. God's works are done in truth. Ang tanan nga mga ginabuhat sa Ginoo na base sa kamatuoran. Just as His word is true, so are His actions and creations. We can trust that God's actions align with His character and promises. So, makasalig ta diya sa Ginoo nga ang tanan nga mga nagakaitabo diya sa atong kinabuhi is based with this character, align with His character and promises. So, ingon niya din nagakuan, no? It ensuring us that He acts justly and faithfully. Ginapasiguro ta sa Ginoo nga tanan nga mga promesa sa Ginoo diya kanato iya gyud nga tumanon. Buhaton gid niya alang diya kanato kay faithful ang Ginoo, kasaligan ang Ginoo. And then ingon niya just matarong ang Ginoo. That is why kung naay sala ang tawo nga ginabuhat, iya nga ginabadlong kung usa ka Kristohanon. Apan kung wala ka diya sa Ginoo, wala pa kay relasyon ngadto sa Dios, then pahinumduman ka aron nga magpaduol ka diya sa Ginoo. So God's works are done in truth. And then another one, trust in God's faithfulness. Another lessons nga ato makita karong gabi trust in God's faithfulness. Saligi makasalig kita sa kaayo diya sa Ginoo. Sa pagka matinud-anon sa Ginoo. Reliable ang Ginoo. Psalm 33 verse 4 encourage us to place our trust in God's word and actions. Gina-challenge ta sa Ginoo nga magsalig. Ibutang nato ato pagsalig diya sa iya mga pulong, sa balaan niya nga pulong, which is gisulat niya sa Biblia aron nga pinaagi ni ana makita nato kung unsa ang gusto sa Ginoo diya sa atong kinabuhi. Knowing that He is faithful in all He does. Mauna ang atong kuano, mga pagpasalig sa Ginoo. Diya kanato nga pwede nato ihatag, itugyan diya ang atong kinabuhi sa Ginoo kay He is faithful. He is faithful and just. And then another nga lesson sa atong makita karong gabi. God is righteous and just. God is righteous and just. Ang una ato nakita nga lesson, God's word is true and dependable. Number 2, God's works are done in truth. God's work, trust in God's faithfulness, and then God is righteous and just. So usasang usasang pasiguro diya kanato nga righteous ang Ginoo, angay ang Ginoo, matarong ang Ginoo. That is why
the verse reinforces God's commitment to justice and righteousness. So duha ka butang ang ato makita dinhi no sa God is righteous and just. Matarong ang Ginoo sa iyang mga promisa, iya commitment. Reinforce God's commitment to justice. Kung nagbuhat ka ang tao, kung gabuhat sang sayop, iya pod nga silutan kay ang Ginoo is dili gusto sang sala. And righteous, emphasizing that he acts with fairness and in accordance with truth. So mauna ang kuano ang ato nga timan-an, ang ato nga bantayan or ang ato nga saligan nga ang Ginoo angay patas ang dealing sa Ginoo sa tao. Kung unsa ang nagakitabo kung unsa ang nagkitabo sa tao, patas ang Ginoo magtagad sa tanang mga tao. So that is why when it comes to salvation, ang gibasihan sang kuano, ang gibasihan sa Ginoo may tungod sa ato kaluwasan is based on sa ato pagtuo diya sa kang Kristo Jesus. Not of our works or on ato nga mga pagpaningkamot. Mao nang ingon sang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Lest any man should boast. Sa gift na siya sa Ginoo, that is why patas ang Ginoo sa pagtagad sa Ginoo sa tanang mga tao. So ang tanan nga magtuo diya sa kang Kristo Jesus is maluwas whether dako man ang imo sala nga nabuhat ni ining kalibutan o unsa man ang kahimtang nimo. Kung nagtuo ka kang Kristo Jesus, maluwas ka. Ang verse 9 ingon niya, dili kay pinaagi sa atong maayong buhat kay ang tao ingon niya magpasigarbo. So God is righteous and just. Emphasizing that he acts with fairness and in accordance with faith. So another lessons makita nato God's love and care. Ang gugma sa Ginoo kag ang iyang pagtagad diya kanato. The summest overall theme of truthfulness and faithfulness extend to God's unfailing love and care for His creations. 34 verse 5, 33 verse 5, gihigugma sa Ginoo ang katarong o gustisya o gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Excuse. Mauna ang paang Ginoo. Gihigugma sa Ginoo ang tanang mga katawhan. That is why pasalamatin ni ana nga gugma sa Ginoo, God's unfailing love. Bisan nga ang tao walay pagtagad diya sa Ginoo, bisan pa nga ang tao na wala nag-alagad sa Ginoo pero ang gugma sa Ginoo nagahulat gihapon diya kanila. So the whole creations bisag kinsa diya nga mga tao. So ang gugma sa Ginoo unfailing, wala na siya wala nagakapaslaw ang gugma sa Ginoo. Nagahulat siya hangtod nga magbalik ta diya kaniya. That is why mauna ang ingon sang kuan no sang verse 5, gihigugma sa Ginoo ang katarong o gustisya o gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. God's love and care. Sa ari, pipila sang application nga ato makuha karong gabi, nakuha natong mga lessons. So dirita sa ato nga applications.
Number one nga pwede na to ma-apply karong gabi sa ato nga kinabuhi is this. Trust in God's promises. Application sa ato kinabuhi sa ligi ang Ginoo, ang mga promisa sa Ginoo. The verse highlights the reliability of God's word. We can trust that His promises will be fulfilled even when we face challenges or uncertainties. Pwede ta makasalig diya sa Ginoo nga ingon niya ang iya promisa iya gyud tumanon diya kanato. Trust in God's promises. That is number one applications. Hope and praying we can apply in our lives as we go on in the ministry. Pero kung ikaduha is dependence on God's actions. Trust in God's promises. And then another one is dependence on God's actions. It emphasized that God's actions are also faithful and trustworthy. We can rely on His guidance and provisions, knowing that He will act according to His character and word. So, karong gabi mga kuano, mga pagpahinomdom diya kanato, we can rely on God's guidance and provision. Ato mga ato nga mga kinanglanon, promise na sa Ginoo ingon niya ihatag niya ato nga mga kinanglanon. And then guidance, that is why from time to time we can cite sang Proverbs chapter 3 verse 6. Trust in the Lord with all thine heart and lay not thine own understanding. Verse 6, and all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So guidance, kinanglan nato ang guidance sa Ginoo. Paduol ta diya sa Ginoo. Good evening diya sa imo Sir Jotham sa imo pod nga padayon sa pag-support sa ato nga devotion every night. So God bless you. And then another one makita nato din faithful living. So mao ni ang ato nga pinaka mahimo nato diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo na ay mga promisa tanan nga sulti sa Ginoo nga naa sa pulong sa Ginoo himuon mo gid niya diya kanato. That is why in response sa kaayo sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo nga walay paglubad, kinanglan nato ang faithful living, living in alignment with God's word and His will lead to a life filled with truth and faithfulness. Ang pagkinabuhi nga matinud-anon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na ato nga mabalos diya sa Ginoo tungod sa kaayo niya sa atong kinabuhi, tungod sa mga promises niya diya nga tumanon ginya diya kanato. In response is ang ato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan kabay unta nga in line o alignment diya sa kabubuton sa Ginoo kag sa mga pulong sa Ginoo. By seeking to obey God's commands and follow His principles, we can live in a way that reflects His character. So hope and pray nga karong gabi makahatag kini sa mga pagpainumdom na pudya kanato nga tungod sa kaayo sa Ginoo. God is righteous, God is just, and He is faithful to His promises. So in response nato is faithful living. Pagkinabuhi nga matinud-anon diya sa ato pag-alagad sa Ginoo. So, and then the last is rejoicing in God's truth.
The verse invites us to rejoice in God's truth, knowing that His word is right and true, and that He is faithful in all He does, should bring us joy and a sense of security. Security diya kanato pang kasiguruhan nato nga ang tanan nga gipromisa sa Ginoo is tumanon niya diya sa atong kinabuhi. So kabay unta nga ato nga nabilin nga kinabuhi niining kalibutan, mahatag nato diya sa Ginoo pinaagi sa atong pagkinabuhi nga matinud-anon diya sa pag-alagad diya kaniya. Sa salamat kaayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga nagapainomdom na pud diya kanato. Ingon niya diya sa verse 4 and 5, matuod ang mga pulong sa Ginoo o kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Gigugma sa Ginoo ang mata, ang katarong o gustisya o gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Mao nang promise sa Ginoo. That is why we can rely, we can depend diya sa Ginoo kay ang Ginoo faithful and just tumanong gid niya ang iyang mga sugo. So mao ni karong gabi ato nga gamay nga pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo, the uprightness and faithfulness of God's word and works. Ma-pray ta. Dalaygon ka langit no nga Dios karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa support sa akong Ginoong mga co-workers diya sa imong vineyards. Salamat sa ila Ginoong challenge po diya Ginoo sa ministry. I-bless kami Ginoo bisan pa karong gabi. Tagi kami Ginoo kalinaw sa among pagpahulay and emita kami Ginoo diya sa imong buhaton faithfully. Salamat sa mga promise nimo diya kanamo nga faithful ka Ginoo diya kanamo sa imong mga promisa. Ngani dalaygon ka karong gabi itugyan namo gisalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, good evening diya sa inyo tanan.